Mga kagulay, good morning. Learning 101 tayo paano magpunla ng mga litos mga kagulay. So, kailangan lang natin i-prepare itong kukupit na sterilize na. Kailangan naka-sterilize mga kagulay para patay yung mga pathogens na nandito sa ating mga kukupit. So, ang litos kasi very sensitive po sila sa mga fungal infection or bacterial infection na mostly nanggaling dito sa ating medium na gagamitin. So, seedling tray and of course, ang ating seeds. So, i-fill lang natin ito kagulay. Label lang. Lagay lang natin. Make it sure na hindi basa or hindi dry yung ating medium na gagamitin. Yan. So, pantay na siya mga kagulay. So, pwede nating ilagay yung ating mga seeds. Dapat quality seeds din dapat ang gagamitin natin para dito. Para i-sure natin na 100% yung germination ng ating seeds. Kasi sayang lang yung pagod natin, sayang lang oras natin nakakaantay sa pagtatanim pag yung seeds natin mahina yung quality. So, yan, ilalagay lang. Yung seeds natin ngayon kagulay is Olmiti variety, Batavia variety siya. Ang kagandahan dito sa seeds na to, very resistant siya no, sa init. So, at least akma siya dito sa lugar namin na hindi natin minsan alam yung klima. Minsan sobrang init, minsan naman umuulan. So, kailangan na ng litos at least mga 4 to 6 hours ng sunlight during the day. And dapat will be deleted din yung greenhouse natin para okay yung paglago ng ating mga dito. Dapat magtanim tayo nito. Enjoy lang natin mga gulay. Minsan kakausapin natin yung tanim para bigyan tayo ng magandang ani. Yun yung secret tip galing sa inyong kagulay. Para ma-achieve yung a quality or yung a good size ng litos. So, mga factor to be considered mga kagulay. Of course, the quality of seeds. Yung nutrient natin na gagamitin kasi tubig po tayo, hydroponic po tayo. Yung, of course, yung sunlight. Kailangan talaga kasi this is a green leafy vegetable, so kailangan ng sunlight para sa kanilang magandang paglaki. Pag-achieve natin yung mga na-achieve natin yung mga tip na yun, within 35 to 40 days pwede na natin i-harvest ito at nang may benta na. So, magandang source ng pangkabuhayan. At the same time, i-enjoy tayo nito everyday. And of course, importante doon yung bastante yung supply natin ng gulay. Hindi na kailangan lutuin, no? Pag kailangan mo mag-serve ng gulay, so kuha ka lang sa greenhouse mo, then kakain. So tapos natin ilagay ang mga seeds. So titip lang natin konti ng fine na kukupit mga loads para maganda yung pag-sprout ng ating mga seeds. So, yan po. After that mga loads, magpabasain na po natin. Uwet lang natin siya. Then, lagay lang natin sa isang lilim. And we will expect after 2 days, completely mag-sprout na po ito. So, ito po yung pagpupunla ng ating mga litos mga kagulay. So just follow me for more tutorials on hydroponic
litos. Have a good day.